It's Binaya season. Kuyog ta aron na tumawitness ang kakahitabo sa atong field offices karong panahona. Chika niya ta diri sa chikahan sa Sibugay. Karong adlaw atong bisitahon ang lungsod sa CI as the first ever municipality to conduct the Binaya Towards Great Barangays program sa probinsya sa Zamboanga, Sibugay. I'm Mr. Judy Lloyd Suan Ovalo, the ILG officer of CI Zamboanga, Sibugay. Okay ra ang kandak tungod kay naapoy suporta gikan sa province, dili ra gyud kayo nga hilabihan ka kapoy. Na may assistance good ang ato ang sub LGRC. So, gi-provide with regard sa ato ang mga speakers, gitabangan ta nila pagplastar, naggama lang ta og kanang mga preparatory lang mga steps. Murag dako bitaw kayo impact is the schedules of our speakers. So, and their availability kasi may naset na mga guidelines and ako yung una na magkakandak tapos hindi pa accredited yung ibang mga speakers. However, with the help of the sub-LGRC, nagawa ng paraan and this is it. Masasabi kong successful naman yung first batch ng kandak ko. So, ayun. Yeah. I can also see that it's very successful, sir, no? And then, ang imuhang mga participants kay mo engage good sila sa speakers and if nagi questions, very kanang detailed good when it comes to laws, guidelines, and ang policies nato nga gina-implement sa LGU. So, sir, any message para sa mga barangay officials nato on why we need to attend the Binaya program? To our barangays, we really need to attend Binaya to be able to jumpstart good governance in each of our barangays. So we really need to refresh ourselves of the basics. Kahit basics di nga natin masunod. At saka grabe na yung pag-evolve ng governance. So we really face na set lalo na ngayon post-pandemic era. So we really needed to jump off from the scene na medyo challenging talaga lalo na sa mga frontliners natin which is the barangays. Ayun. So we really need to cooperate and participate with the Binaya program. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So, pwede i-introduce sa totong self? Good afternoon. I am Diana Gay Gadjano Batua, the current MLGO of the Municipality of Rosalier, Tilin. Yes, ako'y nagpili. But actually, di ba, I am a national trainer for BDP. But Yes. ni-decline ko na ako'y mo-handle sa BDP because they are already empowered manggod ang mga MLGOs from the time that they are trained sa regional TOT. So ako'y nipili, ingo ko nga, ang ako yung subject matter is public ethics, Jud. So I personally chose the subject. So, kanang gusto nadunggan ako ganiha, Ma'am Ging, sa imuhang lecture with the barangay officials nga gina-emphasize gyud nimo ang 3 M's na to sa DILG, which is matino, mahusay. Unsa to ang last time, Ma'am Ging? Maganda. Pero dapat maasahan po. Yes. Okay, nga nung first and foremost, why I chose public ethics, because I believe that it is a venue for me to advocate, Jud, and influence barangay officials especially on practicing good governance. Kay nagtuo man jud ko that with good governance, we can create a community that is livable. Yes. Kanang safe, kanang walay kagubot, walay mga basura and everything because of good governance. And I believe na kaning mga barangay officials karon
they are the example for our youth. And the youth, giingon nga, they are the future of our nation. So, munang, in any way I can do, I always advocate good governance. That's why I always choose to speak about public ethics. And, kumbaga, ako yun nang ipanghusgan ang matino, mahusay, and maasahan nga tagline sa DILG. Alright, thank you, Ma'am Ging. Pero, Ma'am Ging, if madungagan na to ang triple M ug additional nga M's, unsa ka ang imuhang mga masuggest? Siguro, ang pagiging masinop. Masinop in a way that, kumbaga, ang masinop, we have so many things to do with so little resources. So we have to be malikhain, masinop in our way so that we can help our barangay officials technically through capacity development na less ba ang gasto. So masinop or malikhain in a way so that we can ato jung ma-justify ang atong paghimong technical assistance provider and as MLGOs will capacitate these barangay officials. Mentioning the provision of capacity development interventions, no? Napansin ako, Ma'am Ging, every time gina-invite ka, you're very willing to help the LGUs, good ma'am, no? Unsay ka nang imuhang gihawiran jud, Ma'am Ging, nga anong ganahan jud ka makakat-on ang ato ang LGUs? Okay. First and foremost, I was given the opportunity nga maka-attend og mga CapDev and to capacitate myself. So, dili gyud nako na ihikaw pod nga mag-capacitate pug others. Kay God-given talent man na. Yes. Opportunity man na nga naman. Kung ba na makabantay mo na ako nga even though I talk from morning until afternoon, dili ko mapagaw, dili ko mapaos. So, gingon ako nga, maybe it's God's gift. So, use it kanang sa pag ikuan ako siya ba, i-share na ko siya sa kadaghanan nga para daghan ang makakat-on. And kung daghan ang makakat-on, I can achieve ang dream of a livable community. Nga mao gyud ang akong ginapangandoy nga a change community where everyone is happy. No, that's actually true kay bisan sa amo sa province, Ma'am Ging, dili jud ka magduha-duha nga tudloan mi and kanang i-change yun among mindset to be a better LGOs. And if, of course, even ang among admins kay imuha jung matudluan og mahanay gid no ang ilahang mga trabaho. So, last, Ma'am Ging, any message sa ato ang mga barangay officials nga nung kikinahanglan jud nila mo attend aning Bineo nga activity? Okay, for the barangay officials, especially for those newly minted yun, kanang maupadyoy pagkadaog, maupadyoy pagkahatag sa katungdanan, isip mo alagad sa barangay, you're strongly encouraged to participate, to ask questions. Ayaw mo ka ulaw, kay walay sayop ng mga pangutana. It is very much appreciated na mangutana so that we can give you the proper pod nga guidance. Tapos, you are encouraged to join the Bineo, not for compliance, but for you to capacitate yourselves. Because again, you cannot give what you do not have. So with the Bineo na nakapacitate na mo, we believe that you can do better in your barangay. Good afternoon po, ma'am. So, ako di ay si Ramses Enriquez, punong barangay sa Barangay Parok, CI Zamboanga, Sibugay. This is my first term as punong barangay. So, Sir Rams, as a first termer, sir, pagkadungog nimo sa Bineo, unsay imong mga gina-expect about Bineo, sir? Actually, sa pagkadungog namo nga naay seminar ang Bineo, excited me nga mo attend tungod as a first termer, even though nga ako third termer, naka 3 terms ko sa Barangay Kagawad, but kulang pagod akong kahibalo, mao nga excited ko nga mo attend aning Bineo seminar tungod gusto ko makahibalo og madugangan pa ang akong knowledge as a public servant para ma-apply nako sa akong barangay para sa sakto o transparent nga pagdumala sa pundo sa barangay o pagbudget sa mga maong
panudlanan sa barangay sa husto nga pamagi. So, humble kayo si Sir, no? Though nag-serve na siya og three terms sa pagiging barangay kagawad, na feel niya nga kulang pag yun ang iyahang mga nahibawan. That's why excited siya nga ni attend sa Bineo. So, Sir Rams, sa kadaghan og topic, Sir, I believe na ay 6 sessions, Sir, no? Unsay topic ang nitatak sa imuha, Sir, nga makaingon ka nga kani kay mahinumduman jud ko ni? Actually, sa tanang topic, interested po ko nga makahibalo sa tanang, especially sa 7160, sa local code, regarding also sa BDP, sa DILG and PPAs for barangays, sa barangay agenda for government and development. But na napilian nga isa nga murag na enjoy o itatak yun sa kuha nga isip leader sa atong barangay as a public servant. Kay sa panahon sa kampanya na ano siya sa akong acronym sa akong pangalan nga RAMS, responsable, aktibo, maasahan sa serbisyo. So medyo natatak siya sa kuha din sa mga akong nahibaluan nga mga quote na leadership is not about power, it's about responsibility. So sa public ethics and accountability, ma-apply na mo sa mga galingon nga ang pagpanerbisyo niya is dapat sa atong pasensya, no? Approachable ta, kabalo ta mo dala sa mga problema sa katawhan, transparent ta sa ilaha, dayag nga atong mga pag dumala sa pagpondo kung paon sa nato gigamit na sa kayo, no, sa pagtabang sa mga katawhan para ang kwarta dili masayang maadtog yun sa dapat nga panginahanglanon sa katawhan sa atong barangay. Kana lang, siguro daghang salamat o God bless us all. So nindot kay ang giingon ni Sir, no? Leadership is not about power but a responsibility. So si Sir ang nakatakyod niya is iyahang tarungon, no, ay iyahang tabangan ang ang katawhan og iyaha pong i-value ang public funds. So Sir, daghang salamat, Sir, pero siguro, Sir, maghatag-tag message sa ato ang mga fellow barangay officials nganong gikinahanglan gid sila mo attend aning Bineo. Sa kanang mga barangays nga wala pa ka attend aning Bineo, sa mga next batch sa akong mga kuyog sa ABC CI o sa mga barangay kagawads, barangay official sa tibuok CI, no? Akong message, inahanglan gyud ta mo attend, maminaw gyud ta kay para sa kuha isip bisag karaan na nga barangay official, no? Need pa ginato nga ma-repress ang atong utok para madugangan pag yun atong kay balo og dili ta ingon nga inosente sa atong mga gibuhat sa panerbisyo sa barangay. Dapat dili man ta perfect pero at least mag-guide o mahimo nato ang dapat tama nato nga responsibility isip usa ka public servant. Wow. Thank you so much, Sir. Daghang salamat, Sir. True to the commitment of the DILG to provide quality capacity development intervention, the Bineo Orientation Course will surely enhance the capacities of our barangay officials in providing excellent service to their constituents. Kanina mo kay Ma'am Jalil, diba, ingon siya shared values sa DILG. Tulong ka M. Sa ito? Matino? Mahusay? Ulay ko maasahan. Maganda! Matino, mahusay, Kwarta, tatlong ang tapos, mo na yung mga slices ninyo. Pag-share lang, sir, mo na yung mga slices. Nagiging ninyo sa inyong kwarta. Una, Pakita na. Nice. So sila yung mga personal services. Pasundo. Okay, next. Honorario. Problema. Andin, dili lang ka na. Unsa ang imong dapok nga damgog panlantaw sa imong barangay? Maunsa imong barangay ninig sunod nga duha ka tuig?